naman dun sa message niya sa na-experience ko. Sabi ko, Lord, paano mo ituturo? Ano yung ituturo mo? Na-experience ko this week, halo-halo, roller coaster, hanggang kagabi. Iba-iba eh. Iba-iba yung experience. Pero sa Lord, tapos meron itong na-experience sa taong ito, meron nangyari sa taong ito, may nangyari sa taong ito. Parang, paano mo pag-iisahin sa isang mensahe? Alam mo yung gano'n? Kasi bawat experience sa isang tao, may mga message yan eh, di ba? May message na makaka-relate tayo, may message na hindi. Tama ba? Yung tinatawag na now word. Kung sabing now word, ito yung salita ng Diyos para sa sayo, mapapakinabangan mo sa sitwasyon mo sa panahon na ito. Tama? May word na para encourage ka, mayroong salita na para i-review ka, may salita na para i-form yung character mo, mayroong message na para pagaling ka. So, and so forth. Tama ba? Tama. So, last Sunday, natapos yung series about running, right? So, it's a word about encouragement, about continue about running the race of your life, running the calling na binigay sa ni Lord. Sinong nag-enjoy sa mga message na yun? Ako personal nag-enjoy. Okay lang. Sige, ayoko na ulitin. Okay. So, pero personally, it's one of the message na nag-enjoy ako. Sabi ko, wow, ngayon lang uli ako na-bless sa preaching ko. Kaya may, ibig sabihin, whenever everyone nakalam na gusto ko lang po malaman sa kalaman, gusto ko ipaalam sa kalaman ng lahat, hindi lagi tayo sa harap, minsan kasi nagtuturo tayo out of responsibility. Minsan nagtuturo tayo out of duty. Pero pag ikaw nagturo ka, tapos na-bless ka mismo, ikaw mismo na-encourage ka sa sarili mong mensahe. Alam mo yun, pinapanood mo yung video, tapos feeling mo ikaw, ibang tao yung pinapanood mo, hindi ikaw. Kasi yung mga sinasabi niya para sa'yo, alam mo yung tinatama ka na gano'n. Then, it's God talking. It's God talking to you through your message. So, then God gave me this word kahapon lang. Dapat meron ng message, pero yes agad, binabago niya mensahe to the last minute para makarelate lahat. Naniwala ba kayo doon? Parang hindi ka naniwala. Naniwala ba kayo doon? Okay. So, ito yung message. Pakibuksan yung Bible sa 2 Samuel. Ano na? Ganun, ganun. Okay. 2 Samuel chapter 4. Okay, dito natin sisimulan yung verse. Marami tayong gagamitin verse. Okay. Dito natin sisimulan. Ready na sino dito may Bible? Lahat ba? May Bible? Yan. Okay, dala-dala. Okay. I encourage everyone, kung meron kayong papel, meron kayong ballpen, it's time for you to get your notebook, your ballpen, or your iPad, or it's time for you to take down notes. Okay, yung laptop mo, o kung ano man. Okay? I really encourage everyone, no? Dumating yung time. Di ba? Kung wala ka pang papel, ballpen, iPad, laptop, netbook, di ba? Kung ano man notes. So, pero the best pa rin, ballpen sa notebook. The best pa rin yan. Okay. Sino nakakilala kay David? Lahat nakakilala? Yun. Yan si David. Kilala natin siya bilang isang shepherd boy na pumatay kay Goliath. Tama? Tapos, after nung time na napatay niya si Goliath, napunta siya kay King Saul. At naging commander siya ng army ni King Saul. Until such time, naging mag-best friend sila nung anak niya na pangalan ay Jonathan. Okay. Actually, sa mga kritiko, okay, sa mga walang magawa sa buhay, binibigyan nila ng ibang meaning daw yun. Yung friendship ni Jonathan sa kanila. Kasi nakalagay sa Bible, and he loved him as his own heart. Oh, di ba? Parang ang sweet naman dito. O parang ang sagwa pakinggan, pero parang ang sweet. For those hindi biblical scholar, parang ang sagwa pakinggan, di ba? Parang sabihin mo na, tawag dito, halimbawa, si Luby tapos si Chris Burr. Example lang. Masasabi mo ba Louie kay Chris Burr? Ayan si Chris Burr po yung nakaupo doon, tapos si Louie nagki-keyboard kanina. Yung dalawa na yan, yung dalawa na dito. Okay. Masasabi mo ba dyan na, bro, I love you. mahal kita. Hindi.
may kasama ko, I love you with all my heart. Gano'n. Di ba? Parang, saan ko ba nangarap? Saan ko ba nangarap? Di ba? Sa ano lang naman yun, di ba? Sa mga, diba? Oh, that's romance, di ba? That's opposite sex. So, pero, ganun na, sinabi sa Bible na sa verse yun. Sinabi sa Bible na sa verse yun. And Jonathan loved him as his own heart, as his own soul. Na parang, pag mawawala si David, mamatay ako. Ganon. Ganon. So, nangyari yung time na, alam ko pati yung time na namatay si Jonathan, saka si King Saul, kasi sumama sila sa gera eh. At yung panahon na dumating yung time sa buhay ni King David, hinahunting siya ni King Saul. Kasi ingit na ingit si King Saul sa kanya, feeling niya na nakawin ni David yung kaharian sa kanya, anytime. Tapos, ito naman si David, wala na siya iba pinakita kay King Saul, kundi kabutihan. Maraming chances na binigay sa kanya para pwede niya mapatay personally si King Saul, pero hindi niya ginawa yun. Hindi niya pinatay si King Saul. What happened? Dumating yung time, si Lord na mismo gumantay para kay David sa isang gera at namatay si King Saul, saka sino? Si Jonathan. Ito na yung panahon, 2 Samuel, ang buka ng 2 Samuel, ito na yung panahon na naging hari si David. Okay. So, dito sa chapter 4, meron akong ipapakilala sa kanya, sa inyo. Verse 4. 2 Samuel chapter 4, verse 4. Sabi dito, Jonathan, Saul's son, had a son who was lame in his feet. He was 5 years old when the news about Saul and Jonathan came from Jezreel. And his nurse took him up and fled. And it happened, as she had made a haste to flee, that he fell and he became lame. His name was Mephibosheth. Mephibosheth. Okay. So, sino daw pangalan ng anak ni Jonathan? Mephibosheth. Okay. Dali lang. Okay. So, pangalan ng anak ni Jonathan, Mephibosheth. Okay. So, ito si Mephibosheth, sabi doon, ulitin ko And it happened as she made haste to flee that he fell and became what? Lame. Tagalog, ano yung lame? Lampa. Hindi Okay, yung po. Okay. So, ito si Mephibosheth. Mephibosheth. Hindi yung mura. Okay, talaga yung... Pwede mo makitanggal sa isip yung negative siya. Okay. Sige. Bigyan natin siya ng palayaw. Okay, hindi kasi may meaning yung pangalan. Mayroon kasi meaning yung pangalan niya, may meaning kasi pangalan niya. Okay. Etong si Mephibosheth, nung mapabalitaan niya, yan, nag-bakilar ako. Okay. Nung Okay. When he heard the news. Na namatay yung kanyang grandfather sa kanyang father niya, di ba? Siya dapat yung pwede magmana ng kingdom eh. Pero kasi, siya yung apo eh. Siya yung anak ni Jonathan. Ang magmamana kasi ng kingdom, dapat ni King Saul si Jonathan. Eh nawala na si Jonathan, so sino next in line? Siya. Okay. Pero sa panahon na to, sino nang hari? Si David. Si David na yung hari. Ngayon, palagay nyo kung ikaw si Mephibosheth. Yan na naman. Ikaw ito. Ano mararamdaman mo? Ninako sa'yo yung kingdom, ninako sa'yo lahat ng para sa'yo, nawala sa'yo para yung mga bagay na, alam mo, mamanahin mo one day. Envy. Anong mararamdaman mo? Anger. Matutuwa ka pa, sabihin mo, masaya-saya ako. Ninako nila yung kayamanan ko. Diba? May insecure ako. May insecure ka. Diba? Sino dito yung magkasabi, saya-saya ako kasi, diba? Saya-saya ako kasi, nangutang ako ng 100,000, nagkaroon ako ng 100,000 pesos. Kaya ba yun? Diba? Okay. Siguro yung naramdaman dito nitong taong ito, sad, depressed, gusto mamatay. Kasi hindi lang niya naramdaman, may nangyari pa sa kanya. Sabi na balitaan niya, he's only 5 years old. 5 years old pa lang siya. Then, ano nangyari? Naging
lumpo siya. Tingnan mo, depressed ka na rin, nakawal ka na, lumpo ka pa. Sino kawawa ka naman? Diba? So, sino naawa sa kanya, diba? Now, next. Pakibuksan sa 2 Samuel chapter 9. Okay, 2 Samuel chapter 9. Mag-focus ako dito. David's kindness to Mephibosheth. Question. Sino best friend David? Si Jonathan. Sino anak ni Jonathan? Okay. Ano sabi ni Jonathan? I love you as my own soul. Right? Okay. Sabi sa chapter 9. Normally kasi, ganito ginagawa sa kingdom. Okay. Ano na tayo? Pag may isang tao nag-invite ng buong kingdom, ang gagawin niyan, papatayin niyan lahat ng pwede maging threat sa kingdom niya. Papatayin, papersecute, papakulong. Si Mephibosheth, dapat sa kanya yung kingdom eh. Diba? Pwedeng gawin ni David, patayin yan para wala talagang wala nang dugo ni King Saul, diba? Para wala na talaga zero. Diba? Parang halimbawa, isa dito, sabihin na natin na ikaw yung pinakamayaman na. Alam mo yun? Tapos, merong kang mag-anak na nagnakaw ng pera mo and so on and so forth. Alam nyo, pwede yung gawin? Pwede yung gawin, siraan lahat ng kamag-anak, siraan lahat yun, in order para hindi siya maging legal na kumuha ng tagapagmana. Pwede gawin ni David yun kay Mephibosheth. Pero as we read, tingnan nyo kung ano mangyayari. Okay. David, kindness to Mephibosheth, chapter 9. And by the way, mga kapatid, I want your ears and eyes and heart sa akin. Okay. Now David said, Is there still anyone who is left in the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? And there was a servant of the house, Saul, whose name was Ziba. So when they had called him to David, the king said to him, Are you Ziba? He said, At your service. Then the king said, Is there not still someone of the house of Saul to whom I may show the kindness of God? And Ziba said to the king, There is still a son of Jonathan who is lame in his feet. So the king said to him, Where is he? And Ziba said to him, Indeed, he is in the house of Machir, the son of Amiel, in Lodebar. Then King David sent and brought him out the house of Machir, the son of Amiel, from Lodebar. Now, when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, had come to David, he fell on his face and prostrated himself. Then David said, Mephibosheth? And he answered, Here is your servant. Pause. Ito muna tayo. Panginoon, let your word come alive to us today. Let your word penetrate into our hearts, and let your word revive our soul. Thank you. We love you, Jesus. Amen. Okay. So, meron to isang servant na pangalan Ziba. Tapos, itong Ziba na to, siya yung caretaker ni Mephibosheth. At itong caretaker na to, malalaman nyo ano yung magiging role niya mamaya. Tapos, nung tinanong siya ni David, wala na bang angkan si Saul? Wala na bang angkan si King Saul kung saan pwede ako magpakita ng ano? Kabutihan, kindness. Hindi niya sinabi, wala na bang angkan si King Saul para mapatayin na natin. Diba? Anong sabi niya? Gusto niya pakita kabutihan, hindi patayin. Pero kung titingnan nyo, ang story ni David, ang lahat ng ginawa sa kanya ni King Saul, walang ibang plano sa buhay si King Saul, kundi mapugutan ng ulo, mapatay si David, matuhog ng ng spear. Wala siyang ibang balak kung babasahin niyo. Pero David wants to repay the evil deeds of King Saul with kindness. Sino dito ganun? Ginawa ka na ng mali, lilibre mo pa. Tingnan mo yung katabi mo. Yan ba yan? Diba? Ginawa ka na ng mali, lilibre mo pa. Ginawa ka na ng hindi tama, mamahalin mo ka. Di ba? Parang gano'n. At pangalawa, sabi dito, etong si David, etong si Mephibosheth, nung nakita niya si King David, ang ginawa niya, face down. Tapos, parang face down, prostrate. Ibig sabihin, hindi siya nag-kneel down, hindi siya nag-bow down, dumaba. Imagine, dapat sa iyo yung kingdom, sa iyo yung kaharian,
Pero ang ginagawa mo, pag ang isang tao kasi dumapa sa harapan ng someone else, it means you worship. You're being a slave to that person. You're being a servant to that person. You worship that person. Ganun yun. Hindi dapa, hindi lang bow down. Ano yun? Dapa. As in, nakadapa ka. Ibig sabihin, hindi ka dapat ipakita yung mukha mo sa kanya. Kasi ikaw yung isang maduming tao. Ganun lang. Ganun kasimple. So let's imagine. Kuya Mike, ano kaya itsura nitong taong ito? Let's imagine. Lame. Tapos may taga-alaga sa kanya. Feeling nyo, gwapo to. Sino? Ito yung lalaking ito. Feeling nyo. Feeling nyo matalino to. Yes. O feeling nyo, napapabayaan niya sarili niya. Di ba? Palagay nyo. Pangalawa, kung ikaw ito, depressed ka at ang dami kamalasan nangyari sa buhay mo, anong makakamove forward ka kaya? Tuwing makikita mo yung may dahilan bakit nawala sa yung mga bagay-bagay. Di ba? Parang ganun daw eh. Halimbawa, bigyan ko kayo magandang example. Ito lahat to, marami dito makaka-relate. Isang magandang example. May taong naging dahilan para ma-heartbroken ka. Tapos, yung taong na yun, lagi mo nakikita. Either classmate mo, ka-office mate mo, ka-churchmate mo. Okay. Question. Makaka-move forward ka kaya? Of course! Gaano katagal? Yan yung maganda tanong. Gaano katagal? Okay. For this person, baka nga ang hirap siya makamove forward eh. It's so good na lang, by God's grace, nalaman niya yung balita, 5 years old lang siya. Paano pa kaya pag nalaman niya yung balita? Teenager. Right? There are times in our lives na ang hirap tayo mag-move forward. Tama? There are times in our lives, hirap tayo mag-move forward. There are times in our lives na sasaktan tayo, daming bagay na nangyari hindi okay, then suddenly, parang out of nowhere, alam mo yun, okay ka, then isang araw pagkagising mo, hindi ka na okay. Sinong yan? Di ba? Alam mo yan? Tapos, alam niyo, yung okay naman yung buhay mo, one time, lahat okay naman lahat, then suddenly, bigla na mangyayari. In an instant, wala na. Diba? Parang tulad na lang ng nung nanalo daw siya ng loto, di ba? Okay na yung buhay nila eh. Di ba? Anong ginawa? Pinansya, wala na. Hindi natin alam kayo kung legit yun, kung legitimate ba yun. Di ba? Wala na. Okay. So, ito nga yung sinabi ni David. Okay. Sabi ni David, so David said to him, sabi sa verse 7, "Do not fear, for I will surely show you kindness for Jonathan that your father's sake, and will restore to you all the land of Saul your grandfather, and you shall eat bread at my table continually." Then he bowed himself and said, "What is your servant that you should look upon such a dead dog as I?" And the king called to Ziba. Saul's servant said to him, I've given to your master's son all that belonged to Saul and to all his house. You therefore and your sons and your servants shall work the land, that your master's son may have food to eat. But Mephibosheth, your master's son, shall eat bread at my table always. Now, Ziba had 15 sons and 20 servants. Amen. Okay. Ano ginawa ni David? Ang ginawa ni David, he invited si Mephibosheth. Sabi niya, I will restore everything na nawala sa'yo. Sinong kaya gawin yon sa isang tao? Di ba? Ikaw, hindi. Sino dito kaya gawin niya sa isang tao? Etong tao na ito, sinaktan ka na, di ba, kinuwawa ka na, dinulog ng puso mo at kung ano ba. And suddenly, sabi mo, handa pa rin akong ibigay sa iyo kung ano nararapat sa iyo. Di ba? Di ba? Ito especially sa magkapatid, normal to eh. Yan po yung gano'n. Na, alam niyo yung sibling rivalry. Sa kabila ng mga naiinis ka na sa kapatid mo, sa kabila ng gano'n, di ba? Yes! Di ba pag gano'n? Pero in the end, nasabi mo sa kapatid mo, halika, kahit tayo, libre kita. Mga gano'n. Normally kasi ganito nangyayari. Normally ganito nangyayari. Di ba? Libre mo naman ako, di ba? Parang balik na rin natin, di ba? Di ba? Yung tipo, ako malilibre sa'yo. Yun. Kaya mo ba yun? Kaya mo ba yun? Kaya! That's great. Paano ba nagbawa yung isang tao na to nakasaktan ka ng sobra? Tapos kaya mo sabihin sa taong ito na
Alam mo, pinapatawad kita, lilibre pa kita. Alam mo, gano'n? Ganon. So, ito yung ginawa ni King David kay dito sa taong ito. Ang ginawa ni King David, lahat ng para sa'yo, dapat ibinabalik ko sa'yo. Imagine, yung kingdom na nawala, binabalik sa'yo. Alam, Kuya May, bakit ito tinuturo mo? I have a very simple message this afternoon. Simple-simple lang. Si David is a symbol, yung si David dito is a picture of God. Siya siyang litrato ni God. Na, ano gawin? Kaya niyang ibalik everything na nawala sa iyo. Amen? Ang title ng message ko this afternoon, At the King's Table. At the King's Table. At the King's Table. Okay. Tapos sabi doon, pangalawa, hindi lang ibabalik eh. Sabi, from now on, you will eat where? At my table. Kuya Mike, ano meron doon sa table ni God? Palagay niyo. Ano meron doon sa table ni David? Buffet. Palagay, buffet, hari, ano pa? Plato. Okay. Kutsara, okay, plato, baso. Ay. Sa table ni David, I want you to introduce to some of children ni David. Okay. So imagine, kumakain sila lagi doon sa table. Then sabi ni David, from now on, kakain ka kasama ko. Alam mo yung ibig sabihin nun? Ito tinuturing kita bilang anak. Kasi walang ibang pwedeng kumain kahit ang commander-in-chief, okay, ang pinaka-general niya, hindi pwedeng kumain with him sa table unless in-invite. Kunyari, hindi yan yung parang tipong nasa bahay, halika kain ka, halika, upo, hindi ganun yan. Pag ikaw naupo ka sa table without invitation, patay ka. Ganon sa monarchy, ganon sa kingdom. You need to have an invitation for you to see the king. Without an invitation, you cannot see the king. Alam niyo ba yun? So, ganun yun. The point na sinabi, from now on, araw-araw ka kakain kasabay ko. Kung ikaw sinipig ko siya, ano mararamdaman mo? Diba? Parang, wow, di ba? But, let's go sa masayang parte. So, table ni King David, ito, syempre, kasama niya mga anak niya. Mapakilala ko kayo sa ilan sa mga anak niya na na-mention sa Bible. Okay, marami siyang anak eh, pero ito yung mga na-mention. Okay, una-una, andun si Tamar. Sino si Tamar? Si Tamar ay isang napakagandang babae na anak niya na anong nangyari, meron siyang kapatid na anak din ni King David na kagusto kay Tamar. At ang ginawa, ni-rape. Yun. Ni-rape lang naman si Tamar. So si Tamar ay isang beauty queen na sobrang ganda. Tapos after ni-rape, alam mo yun, after gamitin nila, tapos kinagalitan. Sabi nga sa Bible, then he hate her more than he loved her after the rape. Okay, di ba parang, sabi kasi, hinahunting eh, tapos parang, you are not worthy. Parang gano'n. Okay. So, merong isang beauty queen. Okay, ang sino meron sa table? Isang beauty queen. Pangalawa, meron doon isang gwapo, may beauty queen, may gwapo. Ang pangalan niya Absalom. Okay? Si Absalom, ito yung sobrang gwapo. Alam mo kung gano'ng kagwapo to? Sabi, asa yung, ano siya, long hair. Tapos, ano yun? Nag-weave yung kanyang hair, gumagano siya. Okay. Tumitingin yung mga, kinikinig yung mga girls. Hindi, totoo yan, ha? At, mga kapatid sa Bible, sinasabi yun talaga sa Bible. Lagi ganun, okay. So, nandito si Absalom. Gwapo, leader type, talagang ibang klase. Tapos matipuro, yan. So, merong beauty queen, merong heartthrob. Okay. Tapos, andun si Solomon. Talino naman meron, di ba? Utak naman talaga si Solomon, di ba? So, tatlo na. Sino? Si Tamar, beauty queen. So, may ganda, may gwapo, leadership. Tapos si Solomon, may talino. Okay. Tapos meron pa doon si Adonijah, tapos si Amon, yun yung mga iba pang anak ni King David. Ngayon, imagine, kumakain sila sa table. Nasa ba kumakain sila? Sarap ng kain. Then here ka sabi, oh, ganun di pa lang magsisimula. Meron pa tayong inaantay. Sabi ka, parang walang inaantay, parang inaantay. At bakit may extra na cheer dyan? Wala naman yung dati ah. Di ba? Inaantay tayo. Bagong anak.
Kung ikaw si Mickey Bushel, ano mararamdaman mo? Pero, dito nga makakanalit yung message niya. Mapasok ka doon, lumpo. Diba? Either nakasaklay ka o baka nga buhat-buhat ka lang yung kung sino man nagbubuhat sa likod, di ba? So, pupunta ka doon, tapos ang kaharap mo, matalino, maganda, magaling, wapo, hotness, ganun, di ba? Ganun. Alam mo yung daig ka pa, anong mararamdaman mo? Di ba? Tapos, hindi mo na sila titignan eh. Mauupo ka within the table itself. Di ba? Paano ka kaya kakain? Sa ilalim ng table. Tayo na lang yan. Di ba? Paano ka kakain? Sa ilalim ng table, di ba? Ikaw ba? Kaya mo sila nagkukwentuhan, nag-uusap-usap sila, ikaw kaya? Sino ka na dito ng gano'n? Labas na lang. Di ba? Gano'n. Ang problema hindi siya makalabas kasi lumpo eh. Pagka sa kanya, di ba? Kung siya talaga sa table, wala na. Umalis na yung nagkarga sa kanya kung ano man. Hindi pa uso yung saklay ng unang panahon. Paano kaya yan? Di ba? Binubuhat sila. So, walang escape plan, di ba? Nandun siya, kailangan niya ibigay yung best niya. Pero alam mo yung kumakain sila, sino nakaranasan ng gano'n? One time in your life. Of course. Sa bakit pag kumakain Di ba? Na you just want na mag-enjoy yung food, hindi mo ma-enjoy yung food, hindi mo malasahan kasi, alam mo yun, insecure ka sa katabi mo. Na-experience ko yan before. Nung nakapunta ako kami sa Bible study ng mga mayayaman sa Ordineta Village. Right? Alam ko na-read nyo na to, but it's good and it's a very good illustration here. Na-invite kami, hindi ako personally, na-invite yung leader ko before. Punta kami dito sa Makati, Ordineta Village. Tapos dito sa Ordineta Village, yung mga kasama na, yung mga CEO, President. Kuya Mike, sa kayo Bible study sa office? Hindi, sa mansion. With catering. Every weekly daw yun. Walang party yun. Bible study ko yun. Nandiyan yung catering. Tapos, pumasok kami doon sa kanilang library and nag-start ang Bible study. Kasi puno-puno naman. Mas malaki pa dito. Ilan yung tao? Nasa 25 to 30. Tapos yung mga katabi mo, may-ari ng kumpanya, CEO, President, alam mo na gano'n? Kasi may mga empleyado din, may mga employee din. Pero eventually, simple lang. Tapos, ikaw, nagtatanong yung pastor, masyadong formal, tapos merong outline paper, magtatanong, alam mo question and answer na nangyayari, hindi spontaneous. Ganun. Tapos syempre, English yung turo, kasi medyo formal eh. Ang nagpapatawa na lang nga yung mga empleyado, so on and so forth. Alam mo na nangyari next? Sa loob ko, alam mo yung sagot sa tanong. Pero dahil, alam mo yung sagot sa tanong, at ang katabi mo CEO at President, hindi mo alam paano i-deliver yung sagot. Alam mo yung gano'n? Alam mo sabi sila, tinatanong mo ayaw mo lang magsisagot. Ikaw, alam mo yung sagot, ayaw mo rin sumagot. Bakit? Sila kasi hindi talaga nila alam kung ano yung sagot or baka pinibigyan nila ng chance yung iba. Ikaw naman, hindi ka makasagot kasi sa tingin mo, nanliliit ka. Alam mo gano'n? Nanliliit ako na, ang sabi ko sa heart ko, Lord, bakit ako nanliliit? Pare-pareho kami Kristyano dito. Pero alam nyo, natapos yung service, hindi ako nakasagot sa kahit anong tanong ng pastor. Nakatapos yung Bible study, hindi ako nakasagot kahit alam ko yung mga sagot. Kasi, nanliliit ako. Then, honestly, it happened to me. Bakit? Kasi, ganun pala yung pakiramdam. Na parang feeling mo out of place ka, di ba? Na, wow, katabi mo CEO, ganyan. Pero ngayon, ang ginagawa na ngayon ng Lord sa akin, tinuturuan niya ako na, one day, ikaw sabi mo sa katabi mo, one day, yayaman ka din. Narinig niyo ba sinabi ko? Hindi niyo narinig ko, hindi ko. Sabi mo sa katabi mo, one day, yayaman ka din. Kaya alam niyo kung ginagawa ng Lord ngayon sa akin? Ginagawa ng Lord ngayon sa akin, paano matuto makitungo sa mga mayayaman na tao. Diba? Na hindi ako manliliit. Diba? I remember naalala ko yung pastor ko dati. Okay, hindi ko na sasabihin ko sinong pastor ko. Alam mo, itong pastor na to, ang galing niya magturo. Kasi sobrang galing niya magturo. Ngayon, dumating yung time na kailangan nakaharap yung mga mayayaman sa Makati. Tapos, itong mga mayayaman sa Makati, grabe, kailangan niyang kausapin, kailangan niya ganyan. Ikaw, pag kunyari, lahat kayo, example lang, I'm a full-time pastor,
Then lahat kayo, sabihin na natin, meron kayong multinational company. Lahat kayo. Okay. O kaya, sabihin natin, ikaw nandito sa harap ko. Ngayon, tapos nagkasalita ka. Tapos lahat kayo, kaharap ko, ang pinakamahirap sa inyo, mga 10 million lang naman yun. Every month yung sweldo. Mga ganun. Every month, ha? Okay. Okay. Question. Tapos na nakita rin tayo. Okay, ano? Paano ka kayo magsasalita sa harap? Nakakaba. Hindi, ano mararamdaman mo? Paano ka magsasalita? Magbabakil. Ay, doon, bawal magbakil. Feeling mo, hindi pwede magpakatotoo. Kasi ngayon, pwede ako magbakil, pwede ako malito, at pwede ko i-shift from Tagalog to English yung sinasabi ko pag nabubulo na ako. Kasi, sabihin mo, kayo yun. Di ba tayo lang dito? What if, puro mayayaman sa harap mo, magagawa mo kaya yun? Di ba? Tapos, ikaw, very watchful ka sa every words mo. Right? Hindi lang words pati action. Ganong bagay ang nararamdaman ni Mephibosheth. Very watchful siya. Kasi, pag ikaw, hindi ka komportable sa kung saan ka man. Alam mo yung paralyzed ka. Hindi ka makagalaw. So yung nakakaunawa na sinasabi ko. Di ba? Paralyzed ka, hindi ko. Okay. Sa life, dumarating yan. There are times na dumarating sa life na we are not comfortable and we choose not to move. We choose not to move forward. Tulad nga ng running we choose to stay. We choose na, dito na lang ako. Tama? Okay. Pero ano ba? Nakaranas na ba kayo na ganito? Nang ikaw, okay ka na, pero may isang tao magsasabi sa'yo, kumain ka na. Hindi, okay lang yan. Si ano, alam mo yung ganon? Sino nakaranas ng ganon? Yung ipapakilala ka, wala na siyang ibang ginawa sa buhay niya, kundi magpakilala ng kapwa ng iba. Kasi ito, ididikit ka dito, ayaw mo. Uy, dito ka! Alam mo yung gano'n? Meron pa dito sa room na ito nakaranas ng gano'n. O kaya, ikaw okay ka na, ang gagawin niya, dadaldalin ka niya ng dadaldalin. Diba? Tapos lahat ng pagkain, bibigyan niya sa'yo. Diba? Ang point ko, that is King David. And actually, yun ang ginawa ni King David. Kay Mephibosheth. Yun ang ginawa niya na, okay, lahat ito para sa'yo, lahat ito para sa'yo, lahat ito para sa'yo. Diba? Sinasabi niya kay Mephibosheth, lahat ng nakikita mo dito sa lamesang ito, para sa'yo. Sinasabi sa inyo ni God, lahat ng nakikita mo, na promise ni God, para sa'yo. Ang question, kukunin mo ba? Pakuha ng whiteboard. Okay. Kanina, bago magsimula ang service, we did something very cool. Okay. Noong una natin ginawa ito ng boiler room, wala ka ngayon, hindi ganito kakulihan. Okay? Maraming spaces. So ngayon, halos wala na spaces. This is good. Okay. This is good. Okay. Walang pangalan para hindi nyo na alam kung sino yung mga nagsulat. Okay, ganun ko. Meron pa. Okay. Okay. Ngayon. At the King's Table. Ano ang pwede matagpuan sa King's Table? Unang-una, sulat nyo to. At the King's Table, you will find restoration. Restoration. Bakit restoration, kuya? Lahat ng bagay na nawala sa'yo, pwede ibalik ni God. Amen? Amen. Okay. Ang unang ginawa ni David, binalik niya lahat ng bagay na wala si Mephibosheth. Tama? Okay. Pangalawa, at the King's Table, you find healing. Healing. Bakit? For a long time, mag-isa si Mephibosheth. Wala siyang kasama. Then suddenly, ang kasama niya kumakain, servant. Baka mawala pa eh. Then suddenly, sino mga kasama niya kumain? King. Prince. Princess. Diba? Ano ibig sabihin nun? Minsan ang tao pag sugatan, gusto mag-isolate. Minsan ang tao, minsan gusto mag-isa, gusto mag-isolate. Pero ang gagawin ng Lord, papadala ka niya ng isang katutak na tao, magre-remind sa'yo, hindi mo kailangan i-isolate ang sarili mo. Kasi God loves you, and these people will encourage you. Tama ba? Kailangan mo lang sila makita na sila yung kamay at padala ng God. Kuya, paano pag hindi ko nakita? Paala ka makulitan. Papadala uli si Lord. Hanggang gumibab ka at pansinin mo sila. It happened. Hindi ko i-kopyahin nyo. Okay. Okay.
So it brings healing. Healing physically, hindi. There's more healing and that's healing sa heart. Kasi marami dito, marami sa atin, nagbi-minister, marami sa atin pumupunta ng church. Hindi halata, pero wounded sa puso. Tama ba? May maskara. Pero actually, at the King's Table, you will find the healing from God. Amen? Ginawa kanina ni Ara, hindi niya kakayanin tumayo sa harap kung hindi siya healed. Ginawa niya yun kasi she's healed already. Okay? At the King's Table, there's breakthrough. Mas madali pala mag-preach ako ng walang mic eh. So next week, maglalapil na talaga ako. Okay? So, at the King's Table, there's this, tawag dito, breakthrough. Ano ibig sabihin ng breakthrough? Hindi normal. Yung ano yung nakasanayan mo, biglang nagbabago. Kaya nga breakthrough eh. There's something new, there's something different. So, at the King's Table, ibig sabihin ng breakthrough, sa buhay ni Mephibosheth, may biglang nabago sa kanya. Ano yun? Yung tipong siya lang mag-isa, biglang nawala yung mga bagay-bagay na nakasanayan niya. Like, dito lang ako, ito ako lang mag-isa kumain. Biglang lahat yung nabago into something positive, something good. At the King's Table, merong breakthrough. Pero, natutunan ko to last Friday. Ang breakthrough, pag nangyari sa buhay ng isang tao, minsan hindi ka agad komportable. Alam mo yun, yung tipong naiilang ka, tawag dito? Napapangitan ka sa sitwasyon, o hindi, basta hindi ka relax, hindi ka at ease. Tulad ni Mephibosheth. Breakthrough na nangyayari sa buhay niya, pero feeling nyo at ease siya? Hindi. Sa mga unang tao na tumayo sa harap, nag-preach, kumanta for the first time, breakthrough yun. Pero feeling nyo, nag-e-enjoy sila? feeling nyo. Okay? Kunyari, example lang. Time will come, may papatayuin ako dito na bagong magigitara. Di ba? Yan. Hindi niya pa kilala yun. Hindi niya pa alam na siya yun. Okay. Hindi niya pa rin alam. Yan. Nakalayo ko pa nga hanggang ngayon eh. Hindi pa ba? Hindi tayo, wala ka lang alam eh. Okay. One day, palagay nyo, pag siya nang pinatayo ko dito at sinabi ko, mag-worship lead ka. Palagay nyo, anong mararamdaman kaya niya? Wag na lang muna siya, wag mo na siya, di ba? Surprise na lang kung kailan siya, magugulat na lang kayo. Okay. Hindi pala naman date eh. Si Louie na lang, yung keyboardist natin. What if next Sunday, nilagay ng Lord sa heart at siya ay mag-worship lead next Sunday? Palagay nyo, mga kapatid, ano lang to? This is an illustration. That's breakthrough for him. Amen? Nakita nyo, ang galing, di ba? Multitasking, di ba? Nakita nyo? Okay. Puso. Pero, palagay nyo, makakanta niya kaya yung unang linya kaagad. Tama kaya ang pasok niya sa unang linya? Ano ba, ganun? Di ba? Kasi naalala ko dati, magpe-pray lang siya. Kuya, pray ka na. Kuya. Pray ka na. Wala. Why? Because at the very first day ng breakthrough, it is uncomfortable. Kasi merong character na babaguhin sa isigan. Okay? Breakthrough means merong character na mababago sa'yo, magmamature ka, magbabago yung thinking mo. Sabi nga ni Ara, merong mga unlearning. May mga bagay kang bibitawan at may mga bagay kang dapat matutunan. Agree? Amen ba doon? Amen! Okay, so sino dito gusto ng breakthrough? Amen! At the King's Table, matatagpuan nyo yung restoration, healing, breakthrough. Sino gusto nito? Amen! Hindi pa tapos. At the King's Table, merong blessing. Hindi naman umupo lang doon si Mephibosheth para mas wala siyang ginawa. Kumain siya. Okay, ibig sabihin yung blessing provision. Andun yung pera, andun yung pagpapala ng Lord. Amen ba? Amen! So, sabi niya, Kuya, may bago kang damit, may bago kang belt, may bago kang cinturón. Okay. Kasi nandun yung blessing ng Lord. Andun yung blessing ng Lord. Amen ba? So, pero bago mangyari yun, may nangyari muna sa simbahan, may nangyari muna dito. Pinaiyak muna kami ni Lord, pero God is good. All the time! All the time? God is good! Okay. Declare lang ako. Okay. So, sino dito gusto ng blessing sa provision? Amen! Okay. So, saan magtatagpuan yun? King's Table. At the King's Table, hindi pa tapos. Kahit nandyan na yung mga tao kinaka-insecurean ko, ikaw yung pinaka-proud na tao. At the King's Table, you are the best. Why? Kasi dapat wala ka dun eh. Pero nagkaroon ka ng special privilege para mapunta dun. Right? Dapat wala
wala ka dyan ngayon sa kaupuan mo. Pero dahil may ginamit si Lord na tao, kaya ka nandyan. Tama? Dapat wala ka dyan ngayon sa trabaho mo, sa kayamanan mo, at sa kung ano-ano bang bagay, magandang bagay na nangyayari sa'yo. Kuya, dati pa nangyari yun. Okay lang, basta nangyari pa magandang bagay, di ba? Pero dahil doon sa taong yun, may nangyari. Dahil kay Lord, may nangyari. Di ba? Ano ibig sabihin nun? At the King's Table, God wants you to give only the best and nothing the least. You don't deserve it, pero God wants you to have it. Okay? Then last one. At the King's Table, there's sincerity ng worship. Ano ibig sabihin ng sincerity ng worship yun? Alam niyo ba, na sa 2 Samuel, pagtataksilan ni Ziba, si Mephibosheth. Dumating yung time na pupuntahan ni Ziba si King David at sasabihin ni King David, oh, nasaan yung ano mo, yung amo mo? Sabi ni Ziba sa kanya, wala, malis, iniwan ka, so on and so forth. Gumawa ng storya. Tapos sabi niya ni King David, okay, sige, dahil ganyan ginawa niya, lahat ng ari-arian niya, sa'yo na. Ang salita ng hari, hindi na babalik. Ano yun? Hindi pwede bawiin. Once na sinabi, pwede baguhin, pero hindi pwede baliin. Okay. Napunta kay Ziba because of deception. Okay. Dumating sa time, bumalik si King David dun sa kingdom niya. Minit siya ni Mephibosheth. At nagulat si King David. Bakit? Oh, anong ginagawa mo dito? Pero bakit ka nandito? Tapos nagkwento ngayon si Mephibosheth na, itong si Ziba, pinagtaksilan ako, dinisip ka, so on and so forth, so on and so forth. Tapos sabi ni King David, bakit ka naglilita niya ng problema ng body mo? Ngayon, sige ganito, lahat ng ari-arian mo, hati kayo. 50% kay Ziba, 50% na sa'yo. Okay na. Ganun. Para wala nang away. Kasi hindi niya na pwede bawian eh. Alam mo sinabi ni Ziba? Ito sabi niya, sa kanya na lahat yun. Ang mahalaga lang sa akin, nakabalik ang buhay. Yun lang yun.